Noon sa atin pong napakinggang awitin, ang pag-ibig ng Diyos, but sa English po is Amazing Grace o kamanghamanghang biyaya ng Panginoon. Ang pag-ibig na nagligtas sa atin, so we have saving grace. So ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng kasapatan sa buhay. So we have the sustaining grace, lahat ng biyaya ng Panginoon ay tunay na kamangha-mangha sa atin. Okay, so ngayon mga kapatid, ay dako po tayo sa ating mensahe mula po sa salita ng Diyos. At ito po ay isa pang bunga ng Espiritu. So, matatandaan po natin ay sinisiris po natin ngayon ang Fruit of the Spirit. And it so happened na ang theme po natin sa 35th anniversary po natin is about our conduct worthy of the gospel. So, which is on the practical side ng ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya napapanahon at akma po itong ating series na ito. So, once again, samahan niyo po ako sa ating talata, which is Galatians chapter 5. Pero babasahin din po natin ang isang verse about peace, and that is from John chapter 14, verse 27. Okay, so Galatians chapter 5, 22 to 23, and John 14, 27. Okay, so tayo po sandaling magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And against such things there is no law. In John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So Diyos po ang kapurihan, tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay inyo pong paalalahanan ng iyong salita. At patuloy niyo pong turuan ang bawat isa sa amin kung paano po kami maging panatag sa kabila po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Maging sa aming buhay bilang isang Kristiyano, sa mga taong minsan ay naging dahilan para kami po ay matakot, magkaroon ng worry sa amin pong sarili, Panginoon. Tulungan niyo po kami at ikaw pong manguna sa aming pakikinig. Ang Santong Espiritu ang siyang maging patnubay po namin sa aming pong pakikinig at kami po ay maging humble sa lahat ng aming pong mapapakinggan at kami po ay maging masunurin din, Panginoon, sa lahat ng inyo pong mga ituturo sa amin kung ano po ang dapat po namin ilapat sa amin pong mga buhay. Maging inyo pong tagapagsalita na gagamitin ngayon pong umaga ay itago niyo po lamang sa likod ng inyo pong kabanalan at ang lahat ng aking sasabihin, O Diyos, ay inyo pong bantayan at patuloy po na ito'y magmula lamang sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Kapayapaan. Sa kasaysayan po natin, ito po ang minimithi ng ating mga ninuno, di ba? So, we know that our country was conquered, colonized ng mga mananakop. So, under Spain, for more than 300 years. Kaya ang daming namatay sa atin, sa mga ninuno po natin. And hindi po natapos doon sa pamamagitan po ng independence, di ba? Noong 1898. So, nasakop pa rin po tayo ng Amerika. Half a century. And then may Hapon pa sa loob ng 3 taon. So, ibig sabihin, itong ating bansa po is talagang matindi ang kanyang pagkauhaw sa kalayaan or yung independence. At kung paano po ma-restore yung peace na gustong mangyari ng mga natives, ng mga Pilipino. So, dumating nga po ang taong 1946, at nakamit po natin ang independence at sa unang tingin po ng mga tao na
tulak po ng kapayapaan at ng kalayaan po ng Pilipinas, ay magiging mapayapa na ang Pilipinas totally. Kung wala na silang ibang bayan na mananakop sa kanila. At isa pa hong yung symbol ng ating pong peace is yung ating bandila. Kung maalala po natin, na kung saan po ay kapag daw ang asul ang nasa itaas, ito ay nangangahulugan ng kapayapaan. So, we're in the state of peace. Mapayapa at walang giyera. Pero kapag ang pula na nasa taas, so, ibig sabihin, nasa state of war po ang bansa. But, hindi po lahat ng emblems, ay nagsisimbolo ng kapayapaan sa pangkalahatan. Sapagkat kahit tayo po bilang isang bansa ay nasa state of peace. Pero kung titingnan po natin ang ating sitwasyon, ang kapaligiran po natin, so we have countless reasons to worry for. Marami tayong dahilan para tayo ay mabalisa. Maraming dahilan para tayo po ay mag-alala sa kung ano po ang magiging hinaharap ng ating sitwasyon po sa ating bansa. Katulad po ng inflation. Bakit baga dati, 20 years ago, ang lata ng sardinas ay 8 pesos? So, ang gasolina ay wala pang 20 pesos. Samantalang ngayon, kung natatandaan po natin, nung pandemic, umabot po yan ng mga 70. Diba? So, inflation, political system, sistemang politikal ng ating bansa. So, ito yung isa sa mga nagpapaalala sa atin, ano kaya magiging future ng ating bansa? Korupsyon, talamak po, at kahirapan, poverty. So, hindi po tayo exempted sa epekto ng nagdaang pandemya. Iba't ibang sakit. Kaya ang mga ospital ngayon ay punuan. Wala hong kama na available para po sa mga pasyenteng halos mapuno na po yung emergency room kasi marami pang naka-confine. So, kahit saan ho tayo bumaling, kahit saan ho tayo tumingin, talagang nandun po yung pag-aalala ho natin. Nandun po yung ating bagabag, yung ating pag-iisip sa ating magiging hinaharap. Pero, may posibilidad pa rin ba na mabuhay ng mapayapa ang isang Kristiyano sa kabila po nito? Is it possible while living in a world without peace, with people hurting each other, sabi nga, mabubuhay pa rin ba tayo ng mapayapa? At sa kabila po ng mga kahirapan o krisis na nangyayari po sa atin, posible pa rin ba na tayo ay maging peaceful? So, nandun pa rin ba ang possibility? Kaya ito po yung ating purpose, mga kapatid, to live peacefully. Hindi po to rest in peace. Ang ibig sabihin is yung afterlife. Ang ibig sabihin po dito is sa kasalukuyan, tayo po ay mabuhay ng panatag, tayo po ay mabuhay ng mapayapa. Ano ba ang ibig sabihin ng kapayapaan? Sa sinasabi po ng banal na kasulatan. At ano ba ang mapayapang pamumuhay sa mata ng Diyos at ng kapayapaan na dapat makita ng mga tao sa atin kung sila hindi Kristiyano at tayo po ay mga Kristiyano. Okay? So, meron po tayong 4 na katotohanan, mga kapatid. As we traverse from the challenge of sharing the gospel, which is yung ating pong theme last year, tayo po ay papasok na sa bahagi po ng practical. Bagamat ito po ay sa anniversary po natin pag-aaralan or tatakel or didiscuss. But ito po ay magsisilbing sulyap po natin or glimpse para po doon sa ating magiging theme para po sa ating anniversary. So, again, we need to understand this part, which is living in accordance to the gospel, and that is showing the fruits of the Spirit o ang mga bunga ng Espiritu. At isa nga po dito ay ang kapayapaan. So this is one of the essential virtues that we must have to keep on. Paano ba tayo mananatiling mapayapa kahit magulo ang buhay? Kahit magulo ang sitwasyon po natin. Okay? And here, we are bent to seek relief when we are pressured by trials. So, sadyang sa panahon po na tayo po'y nahihirapan, nandun po yung ating kagustuhang magbuntong hininga
Humanap tayo ng sandali na tayo ay makapag-release ng ating, kumbaga yung ating alalahanin. Diba? But here, makikita ho natin ang ibang perspective ho sa buhay ng isang Kristiyano patungkol po sa kapayapaan. So, 4 na katotohanan ang makikita po natin, at ito po ay makikita po natin sa John 14. Binasa po natin kanina. In John 14 verse 27, so this is the Lord Jesus Christ, na ito pong sandaling ito is gabi bago po siya ipako sa krus, nang kinausap po niya ang kanyang mga alagad, at ang mga alagad po ng ating Panginoon ay they were in, sabi nga, anxiety. Ano ho? So, nandun yung kanilang lubhang pag-aalala kung may mangyari sa Panginoong Jesus. Kasi sinabi na ng Panginoon sa kanila na ito ang mangyayari. Ano ho? Iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. So, nandun po yung alaala or alala. Hindi alaala, kundi yung pag-aalala ng mga alagad sa magiging hinaharap nila. Ano na magiging sitwasyon natin pag wala na si Kristo, pag wala na ang Panginoon? Saan na tayo pupulutin? So yun yung kanilang worry. Ano po? 'Di ba? So dito po makikita natin yung idea ng kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon. So first, in verse 27, He said, "Peace I leave with you. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan." So ito yung bunga ng Espiritu na iniiwan ng Panginoon. Hindi lang po ang Espiritu ang pinagmumulan, kundi ang maging Panginoong Jesus. Ang sabi niya, aking iniiwan sa inyo ang aking kapayapaan. So pakatandaan po natin mga kapatid, ang salitang kapayapaan ay maraming beses po itong binanggit sa Old and New Testament. Kung hindi po ako nagkakamali ay mahigit 200 times na ito po ay binanggit in the Old Testament, which is ito po ay doon sa salitang Hebreo na shalom. So remember the Hebrew word shalom. So which is a greeting ng mga Hudyo sa kanilang kapwa Hudyo, na kung saan ay we wish ng ng positivity. Yung maging positibo sa kanilang buhay o kasaganaan sa kanilang buhay or goodness sa kanilang buhay. So yun po yung idea ng greeting na yon. In the word shalom. And in the New Testament, makikita naman po natin ang salitang irene, na ang ibig sabihin po is the tranquility or inner tranquility. So dito po nagmula ang salitang serenity or serene, kapanatagan. Kumbaga sa dagat, kumbaga sa tubig, yung walang alon. Para lang siyang salamin. Banayad. Yung pong yung tubig. So ganun po yung salitang peace. But kung titingnan po natin, so we have peace with God, that is the objective peace, and the peace of God, that is subjective peace. But in the context na sinasabi po ng ating Panginoon, so doon po sa sinabi niyang, "Peace I leave with you," so maaaring ito po is peace of God, subjective, dahil sa sitwasyon po ng mga apostles. Na nandun po yung kanilang worry, yung kanilang pag-aalala na kung ano ang mangyayari sa kanila kung ang Panginoong Hesus nga ay mamatay na sa krus ng Kalbaryo. Pero dito, makikita natin, first, we have the peace with God, so that is the objective peace, na kung saan ang tinutukoy po dito is yung naging standing po natin sa ating pananampalataya. So that is the objective peace, okay? Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." So, this is objective in the sense that God through His Son is the one who initiates peace. Kasi nga, ang salitang peace po, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito is yung dalawang partido na dating magkaaway at may namagitan, at yung namagitan na yon ang naging daan para magkaroon ng paghinto ng kaguluhan o ng pag-aaway. So ano po yung word na maalala ko natin dito? The word reconciliation. So that is the peace na sinasabi po in Romans 5. So we were hostile towards God.
So sa mga ligtas, we were hostile towards God. Tayo kaaway ng Diyos. But now, we are, sabi nga, at peace with God through our Lord Jesus Christ. So that is the theme of Romans 5. Kung maalala mo na, justification. Ano po? Kaya kayo dineklarang matuwid ng Panginoon, it's because of our Lord Jesus Christ. Not of your own works. Hindi dahil sa iyong gawa, hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa Panginoon. Okay? So he is the one who initiates peace, and man has been hostile towards God, but now we have been reconciled through His Son. So tayo po ay pinagkasundo sa Diyos. Diba? Imagine po natin yung buhay natin. We are living as enemies of God. Tayo ay nabubuhay na kaaway ng Diyos na ang akala natin, tayo ay in good terms sa Panginoon dahil sa ating religiosity, dahil sa ating pagiging mabuti, but sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay malayo sa Kanya at kaaway ng Diyos. Pero sa kabila po nito, ang nag-initiate ng kapayapaan ay ang Panginoon. Kaya sabi niya, peace I leave with you. Walang kakayanan po ang taong makipagkasundo sa Diyos sapagkat ang kanyang kalikasan ay taliwas sa kalikasan ng Diyos. Malaking opensa sa Diyos ang kalikasan ng tao. Kaya wala siyang kakayanang makipagkasundo. Malibang may mamagitan na maaaring maging katawan or kinatawan ng Diyos at ng tao. Kaya nagkaroon po ng tinatawag nating reconciliation. So that is the objective, brothers and sisters. At taglay po natin yan hanggang ngayon. At ito ang kapayapaan na walang sino man ang pwedeng kumuha. Kaya kailanman ang isang Kristiyano ay hindi mawawalan ng kapayapaan sa kanyang puso. Sapagkat una, siya ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At kung tayo nanampalataya sa kanyang anak na si Jesus, taglay po natin ang kapayapaang ito. Amen, mga kapatid? So first, we have peace with God, and next, the peace of God that is the subjective. Philippians 4 verse 7. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So that is the word irene. Ano po? So bago po sinabi ang talatang ito, ano pong sabi? Be anxious for nothing. Huwag kayong mabalisa. Alalahanin ninyo ang kapayapaan ng Diyos. Ang unang concern ho natin kapag meron pong anxiety is yung ating thoughts, ano po, yung ating kaisipan. Baka dumarating sa punto na hindi natin nakikita ng lubos ang kapayapaan na meron tayo bilang Kristiyano. Ang pangako ng Panginoong Hesus na kanyang iniwan sa atin ang kanyang kapayapaan. Okay? So the word irene again literally means the binding or joining together again of that which had been separated or divided. So there was, sabi doon, separation and division, and thus setting at one again. Nagkasundo mula sa pagiging hiwalay, mula sa pagiging hati. Okay? In this case, it means the inner tranquility of soul in the midst of adversity, which is the experiential peace resulted by our reconciliation to God. Kaya walang peace of God kung walang peace with God. Okay? There would be no subjective peace kung hindi tayo justified by faith in Christ. Yan po ang makikita nating idea ng kapayapaan dito. Hindi po ito yung kapayapaan na walang pagtatalo-talo. Hindi ho yan isang simbolo lamang. Di ba? Meron tayong mga signs, yung peace sign. Okay? So, hindi ho yan kumbaga kabuuan ng kapayapaan o biblical na kapayapaan na sinasabi po dito. But instead, it is the presence of Christ. It's not the absence of something, okay? Although, at some point,
Meron po tayong tinatawag na absence of enmity or conflict. Di po ba? Katulad po ng peace with God. So there's the absence of enmity between man and God sa pamamagitan ng ating Panginoon. But peace also refers to the presence of something. And that is the presence of our great peacemaker. Kaya, pagka tayo ho ay nababalisa sa buhay, ang atin pong evaluate, mga kapatid, sa ating sarili is, si Kristo ba ay nasa atin? Sumasa atin ba ang Panginoon? Yan. Pag tayo ay, sabi nga, hindi tayo komportable sa ating sarili dahil sa mga nangyayari sa buhay, si Kristo ba ay nasa ating mga puso? Ay, yung inawit natin kanina, constantly abiding. Sabi nga, there is peace in my heart that the world cannot give. That is Christ. Si Kristo ho ang ating kapayapaan, hindi po kung anumang kapayapaan na sinasabing kayang ibigay ng mundong ito. Sa halip, hindi ho kapayapaan ang kayang ibigay ng mundong ito, kundi takot. Kahit anong estado ho ng buhay, wala pa rin kapayapaan. Pansinin niyo ho, pagka may mga nakakaangat sa buhay, panay ho ang mga burglar alarm, di ba? Tapos ang bakod ho ay pagkataas sa abot hanggang second floor. Tapos may mga barbed wire pa na ang pagkaka-place ng barbed wire is palabas para hindi talaga makapasok ang mga masasamang loob. Sa palagay ba natin, ang salapi ang daan para sa kapayapaan? Ang pagiging mayaman ba ang daan para sa kapayapaan? Di ba? So, hindi ho. Ang Panginoong Hesus lamang ang kapayapaan po natin. Ang susi para sa mapayapang buhay. Okay? So, it's the presence of our great peacemaker. And ayon po kay sa isang theologian, kay John MacArthur, sabi niya, on the individual level, the experiential peace of God secures composure in difficult trouble, dissolves fear, and rules in the hearts of God's people to maintain harmony. So on the individual level, sa pang-isahan, sa atin mismo personally, ang experiential na kapayapaang ito ang nagsisecure ng composure natin sa mga troubles sa buhay. Sabihin, yung ating disposisyon kung paano tayo magpapatuloy sa buhay. Diba? Kagaya po ng kawayan. Ang isang illustration nga po natin dyan ay ang kawayan. Lagi po nating binabanggit na kapag may malakas na bagyo, ano po ang nangyayari sa kawayan? Yumuyuko siya. Pero hindi siya tuluyang nabubuwal. Maraming puno ho, century age. Sabi nga, century old. Centuries of age. 300 taong gulang na puno, na buwal. Dahil sa bagyong Glenda o dahil sa bagyong Yolanda, for example. Samantalang ang kawayan na di hamak na mas bata, na kapag may malakas na bagyo, yumuyuko siya, but afterwards, kapag wala ng bagyo, muli siyang tumatayo. So ito yung pattern ho ng buhay ng isang mananampalataya na panatag ho kay Kristo. Na kahit may dumang bagyo, may mga troubles tayong pinagdadaanan, so we are bent, sabi nga, to be affected. Tayo po ay naapektuhan, of course. Nandun po yung ating anxiety, but it doesn't mean na tayo po ay tuluyang itataob o tuluyang tayong pababagsakin sa buhay na ito. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na muli tayong bumangon, muli tayong tumayo, at patuloy nating isigaw ang kapayapaan sa buhay na ito. Okay? So that's why there is the peace of God and the peace with God. That is the idea of peace. As Christ said, peace I leave to you. Ang kapayapaan ko ay iniiwan ko sa inyo. Kahit ang Panginoong Hesus ngayon sa atin, wala na siya, as in, nasa langit na po ang Panginoon,
pero nasa atin ang kanyang kapayapaan. Nasa atin ba, mga kapatid? Kaya walang dahilan para tayo mabalisa. Kahit nababalisa tayo sa buhay, marami tayong iniisip, marami tayong mga problema, but as a fruit of the Spirit, peace, dahil si Kristo ay nasa atin at iniwan niya sa atin ang kanyang kapayapaan, walang dahilan para tayo ay mabalisa. Okay? Next is our second point is the initiator of peace. Ano po sabi niya sa verse 27? My peace I give to you. Ibinibigay ko sa inyo. Not only na iniiwan, ibinibigay. So kapag sinabi ng Panginoon na ibinibigay, hindi po ito yung galaw lamang, okay? Kundi yung nagbigay. Ano po sabi niya? Aking kapayapaan. My peace I give to you. Not someone else's peace. But His peace. My peace I give to you. Okay? Kaya pagka binasa po natin yung verse, talagang salamat Panginoon. Dahil itong kapayapaan itong nasa akin ay mula sa iyo. Hindi ito kapayapaan kung saan-saan galing. Hindi ito kapayapaan ng mundo. Hindi ito kapayapaan ng pagiging materialistic. Hindi ito kapayapaan dahil marami kang kaibigan. Ano? So, yung pakikipagkaibigan ang isang nagiging pamamaraan ng mundo para ma-dissolve yung gulo. 'Di ba? Pero hindi po ito ang kapayapaan na kagaya po ng sa Panginoon. Ang sabi niya, aking kapayapaan, my peace I give to you. So lahat po ng sulat ni Paul, maalala po natin, proofs of Christ and God the Father being the source of peace. Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. So peace from God and our Lord Jesus Christ. So ito yung kapayapaan na sinasabi po ng Galasya. Ang pinagmulan at ang nagbigay ay ang Panginoon. Okay? So, that's peace from the Lord. Christ Himself said, my peace. Ito'y aking kapayapaan. And, this is Trinitarian. Actually, peace from the Trinity because this peace is a fruit of the Spirit. Therefore, ito ho ay mula sa Diyos. Bawat persona nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaang hindi ho kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng sino mang namumuno sa mundong ito. Yan sabi po ni Apostle Paul dun sa 1 Thessalonians, now may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete. It is the peace of God that leads us to our sanctification. It is the peace of God that leads us to our completeness. Sa nais mo ng Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. That is the peace of God. Okay? Sino lang ba nag-umpisa ng away? Kung i-rewind doon natin from Genesis, sino po nag-umpisa ng away? Hindi naman po ang Diyos ang nag-umpisa eh. Hindi po ba? Ang tao po ang unang nagrebelde sa Diyos. Ang tao po ang unang naghimagsik sa kanyang puso na sumuway laban sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, ang Diyos pa rin ang unang gumalaw para makamit natin ang kapayapaan na kailangan natin para tayo mapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kapayapaang ito. Purihin natin ang kapayapaan, ang Diyos ng kapayapaan. Tawagin natin siyang Diyos ng kapayapaan. Kaya hindi maaaring isang Kristiyano ho
ay mabuhay ng may paghihimagsik laban sa salita ng Diyos. At mabuhay siyang patuloy ng may puot sa mga taong iniligtas ng Diyos. Di po ba? That is the initiator of peace. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So, balikan po natin yung text. Ano po? In John 14, "Peace I live with you, my peace I give to you." So, this is personal. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi, ano po? "Not as the world gives, do I give to you." Hindi ito kapayapaan ng mundo. Ang aking ibinibigay sa inyo ay hindi kapayapaan katulad ng sa mundo. Kaya meron po tayong tinatawag na imitation peace. Hindi ito yung tinatawag nating kapayapaan na pinagsisigawan ng mga tao na magkaroon na ng kapayapaan. So, katulad na nangyayari ngayon sa Israel. Diba? Halos binobomba na po ng lahat ng mga bayan o bansa na nakapaligid. Lebanon. Diba? So, nagkakagulo po. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi po ang Panginoong Hesus po ang magbibigay. So, the imitation peace here is yung sinasabi pong world peace. But actually, sabi dito, there is no peace in this world. Hindi po ibig sabihin na walang pagtatalo-talo sa pagitan ng dalawang bansa sa panahong ito ay may kapayapaan. Ang katotohanan is that walang kapayapaan sa mundong ito sapagkat ang sangkatauhan ay kaaway ng Diyos. Sinabi po ng Isaiah 48 verse 22, "There is no peace for the wicked," says the Lord. There is no peace for the wicked. Sinong masama ang nabubuhay sa kapayapaan? Siya'y nabubuhay lagi sa pag-iisip, sa pagkatakot, na baka siya'y malupig. Kaya nandun yung kanyang paghahasik ng kasamaan. And also Isaiah 59 verse 8, "The way of peace they do not know, and there is no justice in their paths. They have made their roads crooked. No one who treads on them knows peace." So, sino po yung tinutukoy dito sa Isaiah? The way of peace, they, sabi dito, do not know. Those who are separated from God because of their iniquities. Di po ba? So, dito po kinuha yung Romans chapter 3. Ang landas ng kapayapaan ay hindi nila alam. The path of peace they have not known. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Kaya yung sinasabi po nung isang awit na, "Let there be peace on earth, and let it begin with me." Hindi po sa atin magsisimula ang kapayapaan, kundi sa Panginoon. Kailan na ho darating yung sinasabing world peace? Kailan? Sa millennial kingdom. Kung saan si Kristo ho ang mamumuno. Hindi ho yung false peace, sa tribulation. Kundi doon sa millennial kingdom na pamumunuan po ng Panginoon. Yan ang tunay na kapayapaan. Hindi po huwad na kapayapaan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, see to it na ang kapayapaang nasa atin ay kapayapaang mula sa Panginoon. At ito ho ay di kalidad, ito ho ay totoo, at hindi ho sinasabing kapayapaan lamang na hindi mula sa Diyos. Okay? And last po natin, number 4. So the remaining part of verse 27, sabi dyan, "Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Huwag sanang magulumihanan ang inyong mga puso. Huwag sana kayong mabalisa. Sa halip, sabi dito, alalahanin ninyo ang aking kapayapaan. Alalahanin ninyo na sumasa inyo ang aking kapayapaan. So from verse 1, mababasa po natin, John 14, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me."
Let not your hearts be troubled. Huwag kayong mabalisa. Kung ano man ang sitwasyon po natin, gaano man kakomplikado, huwag tayong mabalisa, sabi ng Panginoon. John 16 verse 33. Ano po sabi ng Panginoon? I have said these things from you or to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. For the meantime, tayo po ay nasa panahon ng pagsubok, ngunit pinagtagumpayan na ni Kristo ang mundong ito. Yan po ang sinabi ng Panginoon. That's why the implementation of peace, number 4, so meron po tatlong mahalagang application. First, seek and pursue peace. Binasa po natin kanina in the pastoral Psalm 34 verse 14. Ano po sabi dyan? Depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Seek peace. Ang asamin ho natin, ang hanapin ho natin ay kapayapaan. At ito ho ang ating ipagpatuloy. Hindi ang kaguluhan. Because what is the opposite of peace? Chaos or trouble. Enmity, conflict. Diba? Nanaisin ba nating mabuhay sa kaguluhan? Nanaisin ba nating mabuhay sa pag-aaway-away? Ha? Hindi ba natotorete ang ating mga tenga? Mga kapatid, kung ang buhay natin ay punong-puno ng pag-aaway, kaguluhan, so hindi po ito ang nais ng Diyos. Mabuhay tayo sa kapayapaan. Hanapin natin at ipagpatuloy natin. Okay? By departing from evil. So ito po ang sabi by departing from evil. Sa pamamagitan ng pagtalikod o paglayo sa kasamaan. At, sabi dito, do good. Gawin ang mabuti. Okay? Next is to pray for it. Ipanalangin natin. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kaya sunod po doon sa verse 7 is the promise, the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ako po ay ninenervyos. Parang testimony kanina po niya, Mr. Bibian, ano po? Pikit lang tayo. Huwag nating tingnan. So, Panginoon, tulungan niyo po ako malampasan ko ito. Makakababa din. Parang sa aeroplano yan. Makakababa din. Biyaya ng Panginoon. Diba? So, sabi dito, do not be anxious about anything. Lahat ng sitwasyon po, sinasabi ho nito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Napakapalad ho natin sapagkat anytime pwede ho nating sabihin sa Diyos ang ating pinagdadaanan. Kahit this oras ng gabi. Diba? Kung sabi nga sa messenger, may time na hindi tayo makapag-chat dahil walang load or walang internet, walang signal. Samantalang ang panalangin, kahit nasa gitna ka ng kagubatan, kahit nasa pusod ka ng karagatan, kahit nasa taluktok ka ng kabundukan, pwede mong kausapin ng Diyos. At ito ay kanyang napapakinggan. At mas alam niya kung paano mo ito, kumpara sa kung paano mo nalalaman ang iyong sitwasyon. Kaya ito'y sapat na para mapanatag ho tayo. Mas kilala tayo ng Diyos. Mas alam ng Diyos ang sitwasyon natin, mas kilala tayo ng Diyos kumpara sa kung paano natin kilala ang ating sarili. And to live with it among people. Mabuhay tayo ng may kapayapaan sa mga tao. Sabi dito, in Romans chapter 12 verse 18, if possible, so far as it depends on you, live at peace with all men.
Live at peace with all men. Live peaceably with all. Hindi ho maaaring ang Kristiyano ho sa pagmula ng sakit ng ulo ng komunidad. Salang-sala ho yun. Ano ho, Kristiyano ka tapos ikaw pang pasimuno. Ikaw pang pasimuno ng kaguluhan. Ikaw pang pasimuno ng, sabi nga, ng tukso. Ng iba't ibang kasalanan. Para kumbaga, ma-provoke mo yung iba na magkasala rin. Di ba? So sabi dito, live at peace or live peaceably. Ito ho ang hangad ng Diyos sa atin. Huwag tayong maging cause of trouble. Huwag tayong maging cause of chaos. Be a peacemaker even though others are not. Yan sabi in Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mapalad, sabi dito, are the peacemakers. Tayo po ay maging tagapagtupad o tagapatupad ng kapayapaan. Hindi ho tayo ang taga-umpisa ng kaguluhan. Maging sa sarili ho natin. Huwag tayong pag-umpisahan ng kaguluhan. Diba? Kaya mga kapatid, mabuhay tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Huwag nating ilayo ang ating sarili sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay balisa at ilalayo mo pa ang sarili mo sa Diyos, para mo nang itinulak ang sarili mo sa malalim na bangin, o inihulog mo na ang sarili mo sa kapahamakan. Okay? So those are the 4. We have 4 things na dapat nating matandaan about peace. So the idea of peace, nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Una, sa kaligtasan. And also the subjective. Dala po natin sa mga kahirapan na meron po tayo. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang graciously nagbibigay ng kapayapaang ito. At huwag tayong magpadala sa pangakong kapayapaan na hindi mula sa Diyos. Huwag tayong magpadala sa mga mabubulaklak na pananalita ng mga taong, kami, sabi nga nila, ang sagot sa inyong mga problema. Di ba? Huwag tayong magpadala dyan. Lumang tugtugin na yan. Ang tunay na kapayapaan ay kay Kristo lamang. Kaya mabuhay tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa biyaya ng kapayapaan at sa katangian na dapat makita sa aming lahat na kami nabubuhay ng malayo sa kabalisahan at patuloy na nagtitiwala sa iyo sa kabila ng aming sitwasyon. Purihin ka sa lahat ng ito. Salamat sa biyayang ito.